Di ba? Ang kaluluwa na sa tingin natin. Kulay puti na parang hangin na lalabas. Saan ngayon pupunta yun? Yan, yun ang ano dyan. Purgatorio, sasabihin naman natin. Saka natin pag-usapan. Prince of the power of earth. Langit ay sa Diyos. Ha? Ang lupa ay sa tao. Ang gitna niyan ay sa demonyo. Meron kasi yung dito sa Isaiah, sa aklat ng Ezekiel, na dati po si Satan ay taga-langit. Diba? Pinalaya siya sa langit, ibinaba dito sa lupa. Ay hindi naman siya pwede sa lupa dahil nandoon ng tao, dito lang sa gitna. Pinapaliwanag ko lang po kung bakit sinabi ni Paul, sabi rito mga, sinusunod nyo ang masamang takbo sa sanlibutan ito at nagpapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suway. Now, tingin kayo sa akin mga kapatid. Kaya pag nananalangin kayo, mag-ingat kayo ng katataas ng inyong mga kamay at katataas ng inyong mga ulo. Yung pag nanalangin kayo, Lord, mag-ingat ka. Amen? Dahil may dalawang pwedeng puntahan lang ang panalangin mo. Hanggang dito sa gitna. Amen? Sa demonyo yun. O hanggang doon sa langit. Always remember, ang trabaho ng demonyo, harangin. Harangin. Ngayon, kung ang isang masamang tao mananalangin, makakarating ba yan sa langit? Sige, kayo mag-isip. Ante, sa palagay mo, hindi kayo medyo may edad. Pag hindi nakarating ang panalangin sa langit, saan pupunta? Dito lang. Paano mo malaman na ang panalangin mo ay hindi nakarating sa langit? At hanggang dito lang sa demonyo, paano mo malalaman? Okay, nanalangin ka. Sabi ng mandurukot, tsaka mga Lord, huwag sana akong mahuli. Meron ba kayong alam na mandurukot ang mga hold up na nalangin na gano'n na hindi nahuli? Mahuli yun eh. At sino sumasagot sa kanya? Kasi hindi naman siya tumitigil ng pandurukot at pang-hold up. Di ba? Paggawa ng masama, yung prince of the power. Amen. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Pastor, kung ano sinasabi? Matthew chapter 4. Sino yun? Di ba dinala ang Panginoon Kristo sa ilang? Nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Amen. Nananalangin ba ang Panginoon? Oo. Sino sumasagot? Sino kakwentuhan niya ron? Di ba si Satanas nakikipagtalo sa kanya? Ayaw kasing paratingin ni Satanas ang panalangin ng isang matuwid patungo sa amang nananangin. So kinukontra niya palagi. Malalaman mo na nakarating ang panalangin mo kapag may pagbabago. Ayan. Kasi may kapatawaran. Kaya ka nagbabago. Pero kahit anong panalangin mo, hindi ka nagbabago, hindi nakakarating yun sa langit. Amen. Yan ang dahilan kung bakit siguro nalika yung... Ano ba ang nasa gitna ng langit at lupa? Purgatorio. Diba? Purgatorio. So, ang paniniwala tuloy ng mga karamihan, especially siguro mga Catholics, mga kapatid, kapag namatay ang isang tao, hindi siya makaakyat sa langit. Amen. Lalo tigit nga kung siya ay namuhay na masama rito sa lupa. So, anong gagawin ng mga, after 40 days, anong gagawin? Kaya, mananalangin sila na iligtas mo ang kaluluwa ni ganito sa purgatorio. Bakit nila naisip yung gano'n? Hindi man nila na ito naiintindihan. Dito sana na ipapaliwanag. Kung sila ay nag-aaral lang dito mga kapatid, may kumukontrol talaga dyan mga kapatid. Pero ang tandaan ninyo mga kapatid, ang prince of the power of the air o ang demonyo o si Satanas, wala siyang ganap na kapangyarihan galing sa kanya.
Totoo po yan. Ang trabaho lang po niya, tuksohin ka. Pag sumang-ayon ka, todas ka. Pero pag lumaban ka, wala siyang magagawa. Amen o amen. Sige, tandaan ninyo mabuti. Kasi tinutokso ka naman eh. Kung lalabanan mo siya, hindi naman siya nananaig eh. Pero kung padadala ka sa kanya, doon siya nananalo. Pero in fact, wala pa rin siyang kapangyarihan. Alam niyo kung bakit? Hindi naman siya ang lumika sa iyo. At talagang may kapangyarihan lang sa atin ay ang Panginoong Diyos kung tutuusin. Amen. Kaya kahit gaano kalaki, karami ang kasalanan mo, kapag nagbalik loob ko sa Diyos, willing kang kunin ng Panginoong Diyos. Magsisi ka lamang, magbagong isip, magbagong buhay, balik ka na sa Panginoong Diyos. Sabi nga ng iba, mas makapangyarihan daw ang demonyo. Wala pong kapangyarihan ng demonyo sa daigdig mo. In fact, sa uling araw, pati demonyo, pati Satanas, parurusahan ng Diyos. Alam naman ninyong lahat yan. Kung sasangayon ka sa sinasabi niya, doon nagkakaroon ng problema. Ito. Dahil dito, verse 3, dahil tayo'y kabilang sa mga ito, ito, totoo po ito, nabuhay tayo sa pita ng laman, at sinunod ang alin? Masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sinunod mo eh. Kaya, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinaupukutan ng Diyos. Verse 4, tinan nyo, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Ayan. At napakadakila ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Makinig kayo mabuti. Ay, Kristi yata dito eh. Ito lang maganda mga kapatid. Sige, kayo nga mag-examine. Magsuri. Totoo yan, nakakasala po tao, nakakasala po tayo. Amen? Ang dami nating pagkukulang. Ang dami nating mga hindi nagawa. Marami tayong nilabag na utusan ng Panginoong Diyos. Amen. Ano na po na ninyo? Sabi nga doon, kahit daw ang kasalanan mo kaysa yung dami, diba? Sabi doon, kasi yung dami ng kung ano-anong buwangi sa dagat, ang dami ng basura. Yan sa MRF. Nagumuguho mga kapatid. Kahit yan kaano. Anong sabi? Mistake. Sige natin. Sige, para masagutin nyo. Subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Alam niyo, maganda lang sa Panginoong Diyos. No? Hindi natin kahit kailanman maganda lang. Hindi natin kailanman pwedeng higitan ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung ganito karami kasalanan mo, ang pag-ibig ng Diyos ganyan karami. Damihan mo man ang kasalanan mo, ang pag-ibig ng Diyos mas malaki pa rin. We cannot outlove the Lord. Sabi nga, hindi mo pwedeng higitan yan. Kasi at sabi nga, pag sinabi mo ang Panginoong Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, higit siya sa lahat. Ano man ang gawin mo? Okay. Mag-positive side tayo. Ikaw na pinakamabait sa daigdig na ito. Mas babait ka pa sa Diyos, ante. Hindi mo pwedeng sabihin nyo. Sige, ikaw na pinakamayaman, pinakamaraming pera sa daigdig na ito. Mas yayaman ka pa ba sa Panginoong Diyos? You cannot outgrow, you cannot outlove, outdo. Sabi nga, lahat ng salitang yon, the Lord, hindi mo siya pwedeng lagpasan. Kasi ang tawag natin sa Panginoong Diyos, pinaka makapangyarihan sa lahat. Naintindihan yung ibig kong puntuhin dito, Mara. Kaya nga, yung iba nagtataka sabi, napakasama ng tao yan.
pwede ba siyang patawarin ng Panginoong Diyos? Di ba? O tayo, napakarami kong ginawang pagkukulang sa Panginoong Diyos, pwede pa tayong patawarin ng Panginoong Diyos? Dito lang sinasabi ni Paul. Simple lang nagsabi ni Paul, napakasagana ng habag ng Diyos. Sa English natin, sa verse 4. But God who is rich in mercy, Yan. for His great love wherewith He loved us. The Lord is great in mercy. Habag. Saan nyo na ano yan? Saan nyo napupuna yan? Ikaw na natanungin ko, Sister Misty. Hindi ko pa pwedeng tanongin ito, maliliit pa yung bata. Pag ito bang binata mo ng kasala, anong gagawin mo sa kanya? Itatakwil mo ba siya? Gagawin mo ba siya ng masama? Kitang-kita natin niya sa mga magulang. Sabi nga nila, napaka-konsentidor mo naman. Gaganunin ka pa. Hindi, magulang ka eh. Kahit gaano karami ng katigasan ng ulo niya, ng paglabag niya, tawag niya, ng pasaway niya, makikita mo yung karakter ng magulang. Sino maglalagay ng karakter na yun sa magulang? Ako, naniniwala, Diyos lang, pwede gumawa nun. Sabi nga, maaaring itakwil ng anak ang kanyang magulang, pero magulang, mahirap itakwil ng kanyang anak. Imposible yun. Kahit gaano man ang, alam nyo, ito yung mabanggit ko na lang. Sa barangay kami, ito true story. Sa barangay kami, ako yung pinaka-nadugo sa sabi ko, magandang umaga po. Sino po ba ito? Ako po. Kayo po ang nanay? Opo. Ito po ba'y anak ninyo? Sabi ng nanay, opo, anak ko po yan. Ay, ikaw naman sis. Ito ba nanay mo? Ano sagot ng anak? Eh ma, sabi hindi, anak po niya ako pero hindi ko po siya nanay. Yung asawa po niya, talaga ito, walang ano. Yung asawa po niya, tatay ko, pero hindi ko po nanay yan. O sabi ko, sis, ano naman gano'n? Sabi ko, ano ba nangyari? Ibig sabihin wala, gumiti lang yung... Pero hindi ko narinig sa nanay, nasabi niya hindi ko yan anak. Pero yung anak, talaga naman na po, hindi ko po yan nanay. Ilang beses pa, parang 3, 4 yata Siyempre, hindi man ako pwede mag-comment. Hindi lang nga narinig. Minsan hindi ka makapaniwala na may ganun mga pangyayari. Pero dito makikita mo, kahit gaano, ang kasalanan natin, handa kang patawarin ng Panginoon Diyos. Napakaganda, di ba? Ang tawag po natin is mercy. Habag ng Panginoon. Ano ang habag? Hindi ka man karapat-dapat sa paningin ng kahit na sino man, pero sa paningin ng Diyos, kaya kanyang patawarin. Amen. Sino nagsabi nito? Sino mismo nagsabi niya? Tayo'y binuhay niya kay Kristo. Ay, ito na, nakasulat pala. Kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandang loob. Ano sa palagay nyo? Ang nangyayari, anong klaseng Diyos meron? Okay. Para maintindihan nyo yan sa mababaw na paraan, tignan ninyo ang inyong pagiging magulang. Kasi doon naman natin nakuha yun sa Diyos. Bino mo yung anak mo, pasaway na. Amen. Pasagulero, ang lahat na ng problema. Pakakainin mo o hindi? Brad, pakakainin mo pa o hindi? Pag-aaralin mo pa o hindi? Iisipin mo pa rin sis. Na kahit ganun yung anak mo, may plano ka wala. Sister Rica, kung ikaw ang nagkaroon ng gano'n.
Di ba? Sabi rito, ganun ang Diyos. Kahit makasalanan ka pa, may plano na sa yung Panginoon Diyos pala. Ay, grabe naman. Eh, totoo ba? Pagmasdan mo nga ang mga magulang mo, ang dami mong ginawang kalokohan dyan. Pero bakit sa bumalik? Tatanungin ko, kumain ka na ba na? Matapos mong mura-murahin yung nanay mo. Sabihin pa ng magulang mo, tapos ka na ba? O, huwag lang, sige, kumain ka muna. Ganito. Yung nga lasing na lasing ka na, tayo mga lasinggero eh. Di ba? Pinirwisyo na lahat. Sumuka na lahat sa loob ng bahay. Ano gagawin ng magulang? Kukuha ng pimpo, hindi mo kumukulong tubig. Maligam na pupunasan pa yung anak. Eh, nangyari sa akin yun eh. Pagkatapos, pag nahimas-masan ka na, sasabihin pa ng anak, anak, sa susunod mo lang gawin yan, kasi napapahama ka pa. Kung tutusin, ikaw ang nakapirwisyo, siya pa ngayon ang nakikiusap sa iyo. Saan natin nakuha yung bilang magulang, bilang tao? May pagmamanahan tayo. Alam ko mga kapatid, diyan ay bahagi dapat ng pagkakilala natin sa Panginoon. Sige, abusuhin mo na. Sige, ano nang gawin mo? Hindi ka tatantanan ng Panginoon. Dito ko na tatapusin dahil mahaba pa wala tayo oras. Tita nyo, nangyari sa krus. Yung palagi ko na lang yun eh. Magnanakaw na. Yung dalawa. Amen. Nakapako na ang Panginoon. Babawan ko na lang. Wala na kayong pera. Amen. Tapos may manghihingi pa sa inyo. Ano gagawin nyo? O kaya kumakain ka. Yun na lang ang pagkain mo. Nilalapit pa siya yung pulubi. Pwede yung bingi. Ano gagawin mo? Kung ikaw ay maka-Diyos, yung kakainin mo na lang, ibibigay mo pa rin. Tama? Kung wala ka ng pera, kung may kaibigan ako ganyan, wala pa tayong sweldo, sabi. Ano gagawin namin? Ano bang ugali namin dalawa? Kanya-kanya bukas ng wallet. 50 pesos na lang. Hati na lang tayo. May pamasahe lang po eh. Hati tayo, tag-25 tayo. Diba may mga ganong ugali? Dito sinasabi rito ng Panginoon, di mo nakapako na. Anong sabi na magnanakaw? Lord, alam niya magnanakaw siya. Okay lang sila, may pako eh. Pero anong sabi niya mga kapatid? Pwede po ba, pagdating ninyo sa paraiso, ipagsama niyo ako? Sino ba nagalit? Isang magnanakaw. Pero ano sagot ng Panginoon? Sa oras na ito. Wala naman siya sinabing iba na basta sa oras na ito ay pagsasama sa paraiso. Ang hirap tingnan, ang hirap unawain kung bakit sinabi ng Panginoon sa Kristo. Pero isa lang ang alam ko niya mga ganun siya. Mas mahigit ang kanyang pag-ibig kaysa kasalanan ng kahit na sino mang nasa atin. Ito ibinubukas sa atin nang sa ganun baguhin natin yung ng isip natin. Amen. Minsan madali tayo magalit, di ba? Pag may ginawa sa ating kasalanan, nagagalit tayo, okay naman yun. Pero yung sumobra naman sa galit, yun ang hindi na okay ron. Wala namang problema magalit eh. Pagkatapos mag-isip ka, bakit niya ginawa yun? Bakit ganun? Then you will start to realize, mas higit ang magpatawad kaysa mag-condemn kung sino man. Ginawa ito ng Panginoong Diyos sa atin. Dito muna tayo magtatapos kasi medyo mahaba pa yung mga kapatid. Pero dito mga kapatid, maganda sa verse 5. Ulitin ko, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa sa ating pagsuway. Basahin mo yung sa English, ang ganda niyan mga kapatid. Basahin mo sa English. Even when we were dead in sins, Yun. but quickened us together with Christ. Tuloy. By grace ye are saved. By grace, ye are saved. Now, yung grace mga kapatid, wala pong meron po niyan, kundi ang Panginoong Diyos. Panginoong Diyos lang po ang meron niyan. Yan ang
dapat nating makita na kahit daw, okay, may kasalanan pa tayo, may plano pala ang Diyos sa atin na patawarin tayo. Ay, ang ganda. Parang magulang na. Di ba? Kahit gaano ka titigasan mo ng mga anak natin, kakantayin mo ng isang araw magsosorry sila. Antayin mo isang araw na magbabago sila. At kahit gaano katagal yan, parang mga drama lang yan sa TV at sa sinihan. Nangyayari nga. Minsan, kahit sa punto na ng kamatayan, mamamatay na, humihingi sila ng tawad. Ay, totoong sinabi ng Panginoon Diyos. Masigit ang pag-ibig sa anumang kasamaan at kasalanan sa daigdig nito. Yan ang pag-ibig natin na natutunan natin sa ating Panginoon. Kaya manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng lahat ng aming kakulangan, kasalanan, magpapabaliwala sa iyo bilang aming Diyos, narito pa rin kami, pinatawad mo, Panginoon, at pinaglalaanan mo pa ng isang magandang kinabukasan. Pamagitan ng aming pananalig, Lord, nakamit po namin ang biyaya, Lord. Ikaw lamang ang magpagkakalob dito sa amin, Lord, kaya ito'y aming lubos na salamat. Ganon din namin akalain na kasama mo pala kami rito sa tinapay at sarong ito na nanakaw